Magtatanim nga ulit ako ngayon at maglalagay ako ng net dito kontra sa sikat ng araw para hindi masyadong mainit. At nilinis ko na nga din itong kusina ng kubo dahil maglalagay nga ako nitong wallpaper ba to o wood paper. Maglalagay nga ako nito para hindi nasisingitan ng mga dumi yung bawat pagitan ng kawayan. Para na rin madaling punasan o linisan itong banggirahan na patungan nga ng mga gamit. Linisan ko na nga din itong lababo ng kubo dahil lalagyan ko nga rin para hindi nga tumatagos yung tubig sa ilalim ng lababo. Bihira nga ako gumamit nitong lababo dahil kapag naguhugas nga ako dito tumatagos yung tubig sa ilalim, nababasa nga din yung mga kawayan. Mabilis ngang masira ang kawayan kapag nababasa kaya mas maigi na nga din nalagyan ko nito. Ito namang nilalagay ko hindi naman ito katulad ng papel na nababasa o tumatagos nga yung tubig. Alam niyo yung floor mat na nilalagay nga sa sahig, parang ganito nga lang yun, medyo manipis nga lang ito. Natutuwa nga ako nung nailagay ko na nga ito dito dahil mas maayos na nga siyang tingnan at mukhang mapapadali na nga din siyang linisin. Medyo hindi nga lang din ito madali na ilagay lalo na nga kapag tinanggal mong buo agad yung doble niya. Kaya kapag magkakabit nga kayo nito ay unti-untiin nyo nga lang din alisin yung doble para unti-unti nga lang din siyang dumikit. Dahil kapag bigla nyo nga idinikit yung buong yan ay naku, maglulukot-lukot nga yan at hindi nga magpapantay yung pagkakadikit nyo. Bali ganyan nga yung ginagawa ko, inuunti-unti ko nga alisin yung doble niya habang idinidikit ko para magpantay nga. O diba ang ganda at pantay na pantay nga ang pagkakadikit. Bali ganyang design at ganyang kulay nga din yung napili ko para hindi naman nalalayo sa kulay ng kubo natin. Lalagyan ko nga rin sana itong upuan kaso nabitin nga yung binili ko kaya hindi ko na nga rin nalagyan. Naghugas na nga din ako ng mga gamit ko nga sa kusina dahil nalalaglagan nga ito ng mga bukbok na nagmumula sa bubong ng kubo. Di rin kasi maiwasan ang pagbubukbok ng kubo lalo na nga kung kawayan nga yung ginamit dito. Pero mabuti na lang din talaga yung kubo natin ay hindi nga siya masyadong nagbubukbok. Napanood ko nga din yung video ni Ka-Dreamer na meron nga din siyang kubong ganito. Sobra nga magbukbok kaya nalulungkot nga ako. Naalala ko kasi nung nagbukbok nga itong kubo kahit ko konti nga lang yung bukbok, kapag natutulog nga ako bigla akong magigising dahil kinakatin na nga yung katawan ko dahil sa bukbok. Naisip ko na paano pa kaya yun, napakaraming bukbok ng kubo niya, siguro kinakatin nga din siya doon. Siguro magkaiba nga ng materialis ang ginamit o kaya yung kawayan na ginamit ay wala pa nga sa panahon kaya nagbubukbok nga. O kaya naman sa pagkakagawa ay hindi nga quality. Ay nako, mahal-mahal nga ng ganitong kubo kaya sana sa pagkakagawa ay quality naman aakma nga sa presyo dahil hindi naman madali hanapin ang pera. Kaya itong ang kubo natin dito ay aalagaan ko nga ito kahit hindi nga sa akin nanggaling yung pinambili dito para tumagal nga siya at hindi nga siya kainin ng bukbok. Sa mga susunod nga na araw ay babarnisan ko na nga din itong kubo para hindi nga siya tumuloy ang pagbubukbok at mas maging makulay nga siya. Maglalagay na nga din ako nitong net na magsisilbing protection sa matinding sikat ng araw para hindi nga rin masyadong mainit dito sa kubo. Nagtanim na nga din ako ng gabi dito sa likod ng kubo para hindi nga magtuloy ang pagtaas ng damo dito. At para na rin meron nga akong mapagkunan kapag nagsisigang nga ako. Or pwede ko nga din ito pang benta kapag naglaman nga ng marami. Sayang din naman kasi itong space na lupa dito sa likod. Kung uunti-untiin ko nga itong taniman ay makakarami nga din ako at malawak nga din yung matataniman ko nito. Siguro mga 6 na buwan lang ay pwede na natin itong anihin. O diba? Medyo matagal din yun pero at least may hinihintay tayo. Ganun talaga kapag nasa bukid ka at nagtatanim ka, kailangan marunong kang maghintay at hindi mainipin. Pero kung hindi ka marunong maghintay at mainipin ka, ay naku, hindi ka pwede sa ganitong buhay. Kailangan mo lang din talaga makontento sa ganito kasimpleng buhay. Ang mahalaga, tahimik, malayo sa gulo, payapa at kalmado lang ang paligid. Ito na nga lang din ang inihanda ko para sa pananghalian ko dahil marami pa nga akong gagawin ngayong araw na to. Masarap nga ito, lalagyan mo lang ng kamatis, sibuyas, mapaparami ka na nga din ng kanin
kanin. Pagtapos ko ang kumain ay pinagkukuha ko na nga din yung mga coco lumber dito na natira namin nung nagpagawa kami ng CR. Bali gagawin ko nga itong lamesa para naman may magamit nga kami dito kapag may bisita. Sana lang din talaga makabuo nga ako ng lamesa dahil hindi naman ako expert sa ganitong paggawa. Pero syempre kayang-kaya natin yan. Di naman natin malalaman kung di natin susubukan. Meron din akong bisita sa mga susunod na araw kaya tara samahan niyo akong gumawa ng lamesa. Bali bibilisan ko na nga lang din pala ang video na to dahil gusto ko nga makita nyo kung paano ko ginawa itong lamesa na to. Bali nabot na nga din ako ng gabi dyan hanggang sa magawa ko nga. Hindi rin pala biro o madali ang paggawa nito. Yung paggagawa pa nga lang na skeleton niya ay naku napakahirap na nga, talagang iinit nga yung ulo mo dyan. Lalo na kung first time mo nga itong gagawin, para kang bumubuo ng puzzle na hindi mo nga alam ang technique para mabuo. Mabuti na lang din talaga mahilig nga rin gumawa-gawa si Papa ng mga ganito dati. Kaya nung mga bata pa nga kami, nakikita ko nga kung paano siya gumawa. Okay lang to kahit pangit at hindi perfect ang gawa. Ang mahalaga ay makakabuo nga tayo. Dito nga tayo matututo sa unang gawa nga natin. Makikita natin kung anong mali. At sa susunod na gawa natin ay alam na natin yung diskarte. Hindi na nga natin uulitin yung maling ginawa natin. Ay naku, nagkakasugat-sugat na nga din yung kamay ko sa paggawa dyan dahil yung kahoy nga na ginamit ko ay mula ngayon sa coco lumber. Kaya nasasalugsugan nga din yung kamay ko. Ito nga rin yung hindi madali dito sa part na to, yung pagbibiak nga ng kawayan at pagkakais nga ng kawayan, nakakasugat nga din ito sa kamay. Noong mga oras nga na yan ay medyo madilim na rin sa paligid ko dahil paggabi na nga din. Dito nga ako natagalan sa pagkakais ng kawayan dahil kung hindi ko nga ito lilinisin ay makakasugat ngayon sa kamay natin. Inabot na nga din talaga ako ng gabi kaya dito ko na nga lang din tinuloy malapit sa kubo dahil dito nga may ilaw. Noong mga oras nga na yan siguro mga 8 PM na nga din yan ay hindi pa nga ako tapos pero konting-konti na nga lang din dyan ay mabubuo ko na nga yung lamesa na yan. Ay sa wakas natapos ko na nga din. Dito mo nga rin mararamdaman na wala nga yung pagod mo dahil nakita mo na nga yung gawa mo at nakabuo ka nga. Hanggang dito na lang po muna ulit ang aking video. Maraming salamat po sa panonood. Magpatuloy lang din po kayo sa buhay. Ingat po lagi.